kwento ng buhay may liwanag na gumagabay, mga pusong tinawag niya upang magmahal at maglingkod. Kasama ang mga kapatid, naglalakbay at nananalig, Nagkakaisa sa isang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit, nagbibigay lakas at pag-ibig. Sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan, hanggang sa dulo, walang bibitaw. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ang puso, tagpuan ang buhay, kay Jesus at Maria, mapagkailanman sa mga awit at sigaw. Dahil ang pag-ibig ay walang hanggan, habang tayo'y nagkakaisa sa liwanag ng takbo ng panahon. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ang puso'y naglalakbay kasama siya. Laging may pag-asa sa hinaharap, ang pagmamahal ay lagi ng sagot. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sa bawat kwento, Through the YMC SR Night, no? Alam ko pong mahirap magsimula. Tama po ba, Ate Jelay? Mangangapa ka, magdududa ka, no? Paano kung sisimulan ito? Pero alam po natin, ito yung mahalagang turo ng YMC, di ba? From sacrifice, from hirap, pag sinundan pa rin natin ang ating Panginoon with Mother Mary, ay magiging mabunga ang ating ginagawa sa Panginoon. Life is beautiful. Life can become beautiful, will become beautiful. Hold on to that hope.
nagkakaisang misyon, dalhin ang pag-ibig ng Panginoon. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa saya man o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Bawat tawa at bawat awit, nagbibigay lakas at pag-ibig. Sa samahang hinubog ng biyaya, tuloy ang alab ng pananampalataya. We forget to see that it doesn't diminish our capacity to do good and to use the grace of God in our life. Hindi nababawasan yung kabutihan na pwede nating gawin sa ating kapwa at yung grasya na pwede nating gamitin galing sa Panginoon. Tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Sama-sama, walang iwanan sa misyon at pagmamahal. Si Maria ang gabay, si Jesus ang daan, hanggang sa dulo, walang bibigay. Ito ang tagpuan, puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria. Hatid ang mabuting balita sa mundo, pag-ibig at pag-asa'y umaapaw ng totoo. Sa sayaman o sa krus na pasan, naroon ang Diyos na ating sandigan. Ito ang tagpuan, tahanan ng misyon, naglilingkod ng may galak sa Panginoon. Tagpuan ng puso, tagpuan ng buhay, kay Jesus at Maria, mapagkailan. Hello everyone! Welcome sa Tagpuan ng mga puso, Tagpuan ng pag-ibig, mga kwentong nakakaantig, ang pag-asa ay hatid. Tama ka dyan, Kuya G po. Turo ni Jesus ang gabay, kay Maria laging nakasandal, dito sa ang tagpuan ng buhay at pananampalataya. Yan. So, 7 taon ang paglilikod para sa kanyang dakilang gawa. 7 taon na, tara! Yes, kaya simulan na natin ang ating episode tonight ng isang panalangin na kay Kuya Honeybird. Alright, so ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Our gracious and loving Father, with grateful hearts, we gather today, for this tagpuan episode, thankful for the gift of life na ibinigay niyo po sa amin. Thank you for every new day, for the countless blessings na ipinagkaloob niyo po sa amin, and for your constant presence that guides us through every season of our lives. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, for the gift of love that teaches us to care, to forgive, and to serve one another. Also, kami po ay nagpapasalamat for the blessings of friendship, for the people you have placed in our lives, sa amin pong mga animators, sa amin pong mga pari, sa amin pong mga brothers, sa amin pong mga kapwa YMC alumni, and of course sa lahat po ng mga YMC and sa lahat po na inilagay niyo po sa aming buhay, who encourage us, inspire us, and reminds us that we are never alone. Thank you also for the abundance that you continue to pour in our lives, not only yung mga material na bagay, but in faith, hope, the opportunities, and the joy of being together. As we begin this Tagpuan episode, bless every host, our guest, the organizer, and
everyone joining us today, especially po yung aming mga viewers. May this event be filled with happiness, meaningful conversations, kasiyahan, and moments that bring us closer to one another and sa inyo po, Panginoon. May everything we do, we say, give glory to your holy name. We ask this through Christ our Lord. Amen. 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 Name the Father, the Son, the Holy The Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. Grabe, no? Maraming salamat, Kuya Honeybird. Grabe, no? Nandito tayo ngayon sa ikatlong gabi ng ating celebration. Diba, nagsimula tayo Ikatlong gabi na pala. Magkakasama tayo nung Lunes, so ang dami natin noon, tambak ang host noon, di ba? Pero ngayon, umulit na tayo. Ako pangalawang ulit ko ngayon. Kayo pa pang ilang beses yung ngayong mag-host. Ako, pangalawa na ako. Pangalawa. Si Ikaw kaya, Albert wala pang absent lang. Yes, present pa po ako. Supposed to be absent tonight, no? Pero siguro parang like blessed and destined talaga to be our host then tonight talaga. dapat si Kuya Honeybird ang pinaka-consistent sa atin. Tatlong nagdaang gabi, lagi siyang kasama. Diba? Kasi nga natapos na ang 6 na taon ng tagpuan. Kaya, grabe talaga. Abot-abot ang ating pasasalamat sa ating mga online viewers na sumasama sa atin simula noon hanggang ngayon, kagaya ni Tita Roma Amor Padasay. Abot-abot ang ating pasasalamat sa ating mga online viewers na, yes, at narinig ko nauulit ang aking boses, di ba? Grabe. Si Tita Remy Dulgime na nasa United States of America ay nandito at si Kuya Richard from Australia. Hello, welcome po. Welcome po sa Evening tagpuan, po. di ba? Magandang gabi. Okay. Siguro Kuya Honeybird, may gusto ko yata itanong sa ating mga audience ngayon, di ba? So madami talaga tayong dapat itanong, no? So siguro like gaano na ba sila katagal? Yes, sa Nag-follow, haba ng panahon, 6 na taon, di ba? Kasi Gusto ako, namin Kuya malaman. G po, like nag-start ako sa tagpuan like last year lang as I have mentioned sa mga previous episodes natin dahil nga nabudol lang ako ni Ate Jella, you know. And siguro din naman yung mga viewers natin tonight ay sobrang tagal na din siguro from the beginning ng tagpuan mula year 1 hanggang ngayon year 7. Nagse-celebrate tayo ng 7th year ay nandyan pa din sila. So nagpapasalamat po tayo sa kanilang lahat. Di ba Kuya Honeybird, sinimulan ka sa pag-guest tapos biglang naging host. Si Ate Jessa naman, grabe. Nung simula itong anniversary, dapat ka lang, di ba? Tech lang Ate Teka Jessa. lang di ba? ako, totoo. Kaya ito nangyari. Before nag-start yata yung tagpuan, nung una pa parang mga rosary muna yun eh. Every Thursday yun eh. So hanggang naging tagpuan na nga sa. At yun nga, naging tech lang talaga ako ng Monday. So ngayon, nag-host na ako ngayon. Wow. Di ba? Kaya And welcome Kuya Ate Jessa. Naulit And pa Kuya, yan. yes. And Kuya G po and Ate Jessa, no? Dahil sobrang tagal na, 7 years na, more likely na palawak na din yung Yes. reach ng tagpuan Oo, and kinukulit ng yan. episode na to ngayon. So I guess mula sa Luzon, no, mula sa Marikina, nadagdag like the Manila, Dagupan, and of course dito sa amin sa Bataan. And of course sa Visayas din, meron tayo from Bacolod, we have Dumaguete. Meron pa tayo hindi na mention, Kuya G po, like Murcia, I think. Grabe. Tapos tayo din, Kuya Honeybird at Ate Jessa, international din ang ating reach. Meron din tayo mga viewers from the United States of America. Meron din sa Italy, sa Australia, pati sa Taiwan, di ba? Wow, Kaya nga, international, very global, Yes. ha? At Yes. dahil nga part ito ng ating pag-welcome sa ating 7 taon, kaya nagkakaroon tayo ngayon ng 7 gabi at na 7 episodes at 7 guest priests, mga brothers, di ba? Ang sabi nga namin dito ni Kuya John Q, 1 linggong tagpuan, di ba? Lunes, bakit tayo nagtatagpuan? Ganon. Di ba? Kasi sanay sila every Saturday lang, pero makita mo, naka-weekday tayo, naka-prime time bida tayo ngayon. Di ba? Yan ang laban natin ngayon, ha? Pang prime time level. Diba? And Kuya G po and Ate Jessa, no, hindi natin kalilimutan of course narating from Mindanao, no, na-reach din natin yung Mindanao from our CDO ng mga kapatid. And not to mention, no, meron tayong like nagkaroon din, no, aside from tagpuan, nagkaroon din ng digital magazine, I think, no, yung na-mention ni Ate Jessa kanina, for Yung 3 Matters years Pay. now, running yung Matters Pay natin.
And and I think, di ba, Ate Jessa, as you mentioned, kayo yung isa sa mga nagpasimula ng Matters Fairy, the face Yeah, behind. yeah, the face behind that, and mga may editor, and of course syempre may mga ay mga ano rin din na from our brothers and fathers, and even iba-ibang stories nila talaga na very encouraging talaga. And yun nga, sabi ko nga, you need to check it. Kung hindi nyo pa talaga siya nakita, meron siya naka-post siya sa YMC ano natin page. So, we can read it again kung medyo nabitin kayo, or kung hindi nyo pa talaga nababasa. So, maganda. So, this coming Meron Alibay, September. Another issue. Yes. Diba? Ng digital So, magazine natin. Dalawang uri ang ating kuda. Meron tayong online kuda. Yung ano naman, Matters Pay naman, ito naman ang written kuda. Diba? Yeah. At sa loob ng 6 na taon, grabe, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga themes sa ating mga nakarang taon. Nandiyan yung padayon sa misyon, we still believe, at marami pang iba. Ngayon, sa ating epitong taon, ang ating napiling theme ay ito: Evangelization Beyond Borders, 7 years of sharing the faith online. Ito ngayon ang ating official na theme for the 7th year. At of course, narinig natin kanina ang ating official theme song, ang Tagpuan, yung narinig nyo bago nagsimula ang show. Okay, kaya ganon. At dahil gusto natin, kasi alam nyo, may nagsabi sa atin, kailangan tapusin daw natin ito before 9 o'clock. Pero kagabi, overtime pa din talaga. Overtime Kuya ng Jipo. ilang minutes, no? Oo nga. Pero subukan natin, malay mo Yeah. ba, magawa natin. Pero kung hindi naman, siguro naman papatawarin tayo ng ating audience, di ba? Patawarin nyo na kami. At matyagaan naman talaga si Father Rafael na nagsasabing mapagpalang gabi sa ating lahat. Nakikinig siya mula sa Bataan. Pero soon, ay grabe, magkakaroon ng reshuffling ng mga assignments starting this week. Oh. Hello po, Father Raf from Bataan. Good evening po, Father. Pero bago ang lahat, di ba, dahil nga sa mga kudaan natin dito, madalas ay napapahamak kami. Kaya gumawa tayo ng disclaimer na babasahin ni Ate Jessa. Di ba? Para Isasahin ko na itong disclaimer natin. wala tayong pananagutan, if ever. Okay. Okay, so the views and opinions expressed in this program are the host in this program are those of the host, speakers, and guests, and do not necessarily reflect the views or opinions or positions of any entities they represent, such as the YMC and MMC community. Thank you. Yes, Yun. Kailangan ng disclaimer malinaw natin. po yun, ha? Oo. Malinaw po yun. At ngayon talagang sisimulan na natin para matapos natin ang maaga ito. Kuya Honeybird, sino ba ang ating guest ngayong gabi? Actually, tinanong ko to kanina kung parang short interview lang kasi para ma-refresh tayo yung mga memories natin. And para pag-usapan or to talk about or to have our SR tonight, no, let's all welcome, palakpakan po natin, Reverend Vincent. Yes. Si Reverend Vincent. Hello, paki-on na po ang camera, Reverend Vincent. Yan. Hey, Hello po. Father. Hello po. Kamusta po kayo? Mukhang tapos na. Vincent, saan ka nandun ngayon? Ako po ay nasa Marikina po, sa Nangka. Andun din. Dito po ako sa Secretariat Office. Po. Grabe, no? Kasi sabi lang natin kanina, prime time bida ang ating episode ngayon, kaya tinawag mo artistahin ng ating guest. Kaya nga, tama. Ang batang version ni John Arcilla. Yeah. Kaya, Hindi naman po. Labunan. So take it away, Reverend Vincent. Ano po ba ang inyong naihanda para sa amin ngayon? Ayun po. So magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga viewers natin, magandang gabi din sa YMC alumni natin. O sa lahat ng YMC at saka mga DYMC natin na nakikinig, nanonood sa atin, no, sa ating tagpuan ito, no, magandang tagpuan ito, no. Pinaglayo tayo ng distance to, pero malapit tayo dahil sa social media. So maganda po na namimit din namin kayo kahit sa online, no? At continue to pray for us lagi, no, kasi po kami din pinagdadasal namin kayo. So yung SR natin yun, very short lang ito. Nag-prepare ako ng mga 1 hour and 30 minutes na SR natin. Kasi na-miss ko kayo Minsan na tayo magkikita-kita dito. Kaya short SR.
Pero yung actually nung una ay yung topic na shinare ay parang life with Jesus and Mary. Pero habang nagpe-prepare po ako ng SR, mukhang sa iba ako dinala ng Espiritu Santo. Kaya sinundan ko na lang talaga yung Espiritu Santo. So kung saan man tayo dadali ng Espiritu Santo, no, bahala na si Lord sa atin, no. Pero I prepared for our SR for this evening po. Ayun, no. Sige po. Um, well, mahilig po ba kayo sa manood ng Netflix? Nanonood ako ng Netflix dito minsan, no? Or kung nanonood man kayo, sino po kaya sa atin ang nakapanood na or still nanonood pa rin ngayon ng isang Korean series? Yung title po nito ay Teach You a Lesson. Natapos ko po Ako po. siyang panoorin. Ayan, no? Yung Teach You a Lesson. Natapos ko siya mga like 2 weeks ago. Natapos ko siya no panoorin. So hindi pa ako mag-i-spoil, no? No spoiler alert tayo dito kasi baka may mga iba hindi pa natapos. Hindi mo na natin sasabihin, no? Pero I will tell you what it is, no? Kung ano lang yung nangyayari doon sa movie. Imagine, ikaw ay nag-aaral sa isang school or meron kang anak, kapatid o kaibigan na nag-aaral tapos parang feeling mo ay hindi sila safe sa school kung saan sila nag-aaral. Dahil nga yung mga teachers ay walang authority, zero authority because of this, yung mga overbearing parents, yung student rights and laws, at iba't ibang uri ng school violence kasama yung bullying. Trending ngayon ito no, sa Netflix, yung Teach You a Lesson. So, in response, yung South Korean government ay bumuo sila ng isang task force, yung Educational Rights Protection Bureau, yung ERPB. Yung ERPB, sila po ay backed up ng government para mag-exercise ng isang legal power at para na din mag-intervene sa mga schools, lalo na sa mga schools na may mga na-report na abuses. So ano po ang motto ng ERPB? Makikita niyo po doon no, pagka kahit sa ano nila yung tawag doon sa picture nila, no? Let us protect you. Let us protect you. Ang method po nila na instead na ipatupad yung mga normal discipline, gumagamit po sila ng physical intervention. Meron ding psychological warfare at yung intimidation. In short, gumagamit sila ng force to restore order sa mga schools. Ginagamitan nila ng force to restore order. No, napakaganda ng term yun, yung order mismo. No? So ano po ang goal at purpose ng ERPB? Para ibalik ang order sa school at para maging safe at free ang mga estudyanteng mag-aral at yung mga teachers na magtuturo. So yun po ang goal, ang purpose ng ERPB kaya nabuo yung task force, no. Hindi ko po ini-endorse yung yung Korean series na yan pero napanood ko lang siya. So magandang nakakapagturo. May marami ako nakuhang lessons po doon, no. That is also exactly what Jesus's mission kung bakit po siya bumaba sa lupa, no. Pumunta po sa atin, no. Nakisama, sumama po sa atin. Yun ang mission ni Lord. No? Ang mission ng ating Panginoon, kaya siya bumaba, ay para ibalik yung order na nawala. Yung order hindi nawala, no? Nasira dahil sa abuses ng mga tao. Very relevant ngayon ito dahil sa mga social issues na nangyayari sa atin. Kaya siguro dito ako dinala ng Espiritu Santo. Yung abuses of freedom at yung defective na understanding ng laws. So last time, halos magkagulo yung Pilipinas dahil sa isang word, yung forthwith. Nagulo, no? Halos nagulo tayo lahat, no? Ano ba yung ibig sabihin ng forthwith? Maraming definition tayo. Yung iba, diba? Parang sinasabi ng iba, binabago yung definition, iniiba yung definition ng word na ito. So medyo nagkaroon ng konting na dichotomize sa mga Pilipino. So ngayon naman, maraming nagdi-discussion dahil dito sa Juvenile Act. Diba, yung mga recent na nangyayari sa atin, no? Marami ang confused. Dahil siguro dito, ito yung dahilan kung bakit importante pa rin yung pagtuturo ng moral values, hindi lang sa school, no, kundi pati na rin sa bahay. Yung formation of conscience, importante yon. Yung formation of conscience. Kasi kung defective, hindi maganda yung formation ng conscience natin nung bata tayo, madadala natin yan hanggang sa paglaki, so maapektuhan yan yung decisions natin at yung ating actions mismo.
Speaking of order, speaking of disorder, dahil gusto ng Diyos na tayo ay maging safe at peace lagi. Of course, yun naman ang will ni Lord sa atin, no? Maging safe tayong lahat at peace. So nagpadala siya ng hindi lang ERPB, but His Son Himself. Pinadala niya dito yung kanyang bugtong na anak. Ano po ang purpose? To restore the order that was broken. To restore the order that was broken. Marami pong disorder ngayon, no? Disorder, maraming disorder. Yung ibig kong sabihin ng order po dito, ito yung the way the things are. Kung paano ginawa ng Diyos ang mga bagay-bagay. So hindi naman po, parang lahat po ng hindi naaayon sa kagustuhan ng Diyos, sa dinesign ng Diyos, ang tawag po doon ay disorder. Ibig sabihin, wala siya sa order. Ano pong example ng mga disorder? Sin, kasalanan, yun po ay disorder. Yung pagsisinungaling, yan ay disorder, no? Yung pagpapakalat ng fake news, lalo kung naging habit na, talagang disorder yan, no? So yung pagnanakaw, yan ay disorder. Di ba? Yung pagpuprotekta sa mga plunderers, murderers, yung iba pa, no? Yan ay disorder. Hindi kasi siya naaayon sa kagustuhan ng Diyos at sa kung paano dinesign ng Diyos. Sabihin natin yung truth. So lahat ng contradictory din sa truth, yan ay disorder. Kasi hindi yan ang kagustuhan ng Diyos. Hindi ito yung order na ginagawa natin sa restaurant, no? Ibang klaseng order yan. No? Ibig sabihin yung anything na hindi ayon sa kagustuhan at sa kung paano dinesign ng Diyos ang mga bagay-bagay, ang tawag po dyan ay disorder. At alam naman natin, no? Alam po ninyo na our Lord is the God of order. And anything na wala sa order ay hindi yan sa Diyos. Lahat ng wala sa order, lahat ng hindi maayos, lahat ng chaos, yan ay hindi sa Diyos. Meron po nga tatlong orders ang nasira because of our abuses and negligence. Pero minsan, hindi po natin ito masyadong napapansin or we don't really pay attention to it. Ano po ang mga orders na ito na nasira, no? Hindi naman siya totally na nawala, pero nasira. No? Kailangan siya ibalik. Kaya ipinadala ng Panginoon, ng Diyos Ama, yung kanyang anak, para maibalik ang mga orders na ito na nasira. Una, yung cosmic order natin. Pangalawa, moral order. At pangatlo, yung social order. So ito pong tatlong orders na ito ang gustong ibalik ng Diyos sa dati. Ito po ang isa sa mga misyon ng ating Panginoon. At sana tayo, no, nasa YMC, sa DYMC, sana makatulong tayo sa pag-restore nitong mga orders na nasira. Ibalik natin ito, no, magtulungan tayo para maibalik yung order na ito. Una, yung cosmic order, ito yung relationship natin sa Diyos at sa kanyang creation. Yung cosmic order, our relationship to God and to His creation. Remember sa Genesis, before our first parents, Adam and Eve, ay nagkasala, everything is in order. Lahat yan ay maayos. Lahat yan maayos. At ang Diyos ay hindi lang basta-basta nag-create ng kung ano-ano. He arranges it in order. Maayos, maganda, mabuti. Diba? True, good, and beautiful. God ordered the universe with purpose and ordered it for good. So lahat ng good, yan ay sa Diyos, nasa order yan. Lahat ng hindi good, yan ay disorder. Yan ang gusto nating maayos sana, no? Yan ang gusto nating ibalik. At dahil sa kasalanan, dahil sa sin, yung kasalanan, the world order was broken, disaligned, no? Nagkaroon siya ng tawag dito, nagkaroon lang ng chaos. Hindi siya nagkaroon, no? Lahat nagkaroon ng chaos. Nagkagulo-gulo, no? Kaya may giyera, laban ng ideologies natin, yung mga principles. Ibig sabihin, nawala yung harmony na ginawa ng Diyos. Di ba? Harmony naman talaga ang pinopromote natin, no? Ang binigay ni Lord. Nasa yan, harmonious lahat. Pero dahil dito sa cosmic disorder, nawala itong harmony. Nawala ang harmony. So,
At dahil wala ng harmony, yung peace is at stake. Di ba? Yung peace, parang ang hirap na ngayon i-define ng peace. Dahil nga, yung harmony nawawala. Kahit hindi naman, kahit sa community lang natin, no? Kahit sa mga maliliit na communities, minsan nawawala yung harmony kasi may iba-iba tayong principles at ideologies at walang gustong magpakumbaba, walang gustong, di ba, yung mahirap, yung humility, no? Parang pride kasi yan eh. Kaya minsan nawawala talaga ang harmony. Nagkagulo, no? Ano ang effect nito dahil nawala ang harmony? Yung effect ay death, suffering, separation from God. Death, suffering, and separation from God. Yan ang effect. Kaya tuloy parang naging OP na tayo, no? Naging out of place tayo, nasara yung langit, no? At yan ang gustong ibalik ng Diyos, yung cosmic order na yan. To reconcile all things to Himself, making peace through the blood of His cross. Gusto niyang i-reconcile ulit lahat sa Kanya, no? To reconcile all things to Himself. Hindi bumaba ang Diyos para bigyan tayo ng rule book. Maraming listahan, no? Ito, sundin nyo ito. Bumaba ang Diyos para ibalik ulit tayo sa Kanya. He came to put us back under His rule. At isa lang naman yung batas ni Lord, no? Hindi naman actually batas, pero gusto niyang gawin natin ay magmahal. Pag nagmahal tayo, everything follows. Di ba? Mababalik natin yung harmony. Sabi nga sa Ephesians, He reorders everything around Himself. He reorders everything around Himself. Yun po yung una, yung cosmic order natin na gustong ibalik ng Panginoon. At sa atin din, hamon sa atin yan, no? Kung paano tayo makakatulong para ma-restore itong cosmic order natin. Pangalawa, Jesus came to restore moral order. To restore moral order. No, sabi nga ni Pope Francis, no, sa isa kanyang, ano ba to, may nabasa ako ng last time kay Pope Francis habang nagpe-prepare ako ng retreat. Sabi niya, the morality of the young is degrading already. Pope Francis, no? One time, nagbigay ako ng retreat sa grade 12 students. May kasama akong mga sisters na nagbigay ako ng retreat. At nag-post ako ng isang question. Sabi ko sa kanila, is cheating good or evil? Yun lang. Is cheating good or evil? At ang sagot sa akin ng bata, cheating is my means to survive. Ito yung paraan ko para makapag-survive. Di ba? So, parang distorted yung morality, no? Distorted, no? At mahirap ngayon, no? Kahit kahit sa stealing. Bakit nagnanakaw yung tao? Hindi niya naisip na mali yun. Ang iniisip niya kung paano mag-survive. Diba? Diba? So, yun naisip nila, no? So, hindi mo naman pwedeng sabihin na wala na silang conscience. Meron pa rin, no? Pero distorted lang yung conscience. Kaya yung moral order kailangan nating maibalik ulit, no? So, nung una siguro yung iniisip ng mga tao, no, na pag dumating yung Misaya pag dumating, parang katulad siya ng ERPB, no, na kapag dumating, he will kick out all the bullies, yung mga bullies kick out na, paparusahan agad, no? Tapos aayusin yung system through force and intimidation. Yung parang tipong pag dumating yung Misaya, yung iniisip dati ng mga Israelites, no, mga tao, ay rampage, no, paparusahan ng Diyos ang lahat ng umu-oppress sa kanila. Yun ang iniisip nila. Na pag dumating yung Misaya, isa siyang ruler, no, na paparusahan lahat ng hindi kaanib nila, hindi kasama nila, no. Pero ang ginawa ni Jesus, sabi niya, I did not come to abolish the law, but to fulfill it. He restores the order from the inside out. No? Kasi kung maayos ang formation ng ating conscience, lalabas yan sa mga decisions and of course sa actions natin. Pero kung distorted yung ating conscience, for sure, chaos ang kalalabasan ng mga decisions and the actions natin. No? Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano dapat ma-fulfill, paano ang tamang pagsunod sa batas. No? Hindi niya ginamit ang batas to take advantage, no, sa atin.
para gamitin sa kanyang personal na interest. He obeys the law perfectly. Actually, ipinakita niya yung totoong spirit and meaning ng law. Yun ang ipinakita sa atin ng Panginoon. Ipinakita niya na hindi lang sapat yung susunod ka, kundi dapat gagamitin natin, isinasapuso at isinasabuhay natin yung mga batas. Kasi maraming expert sa sa law, maraming expert no. Walang question, maraming expert. Pero minsan sa sobrang galing nila, kaya na rin nilang paglaruan yung law. Even the law of God, kaya yung paglaruan no, sa mga expert. Yung apex ng pagpapakita ng Diyos kung paano dapat i-restore yung moral order, medyo mahirap to, no? Ang ginawa ni Lord, inabsorb niya ang lahat ng disorder. Inabsorb niya lahat. Inako niya lahat ng pagkukulang natin, kaya siya nagpapako sa krus. Ganon ni-restore ng Diyos ang moral order. Inako niya lahat ng pagkukulang natin. Di ba? Forgive them, for they do not know what they are doing. Imagine, yun ang sinabi ni Lord, para ma-restore lang itong moral order. Di ba? Forgive them, for they do not know what they are doing. Yun ang ginawa ni Lord para ma-restore. He absorbed everything. Lahat ng pagkukulang. Ganyan magmahal ang Diyos sa atin. No? Ganyan magmahal at magmalasakit ang Diyos. So sana meron din tayong ganyang ma-develop sa atin, yung ganyang pagmamahal at malasakit, di ba? Hindi lang, parang empathy talaga, empathy. Yun ang magandang ma-develop sa atin. Yun ang magandang ma-form sa mga younger generations, no? Ma-form yan, yung pagmamahal at malasakit. Pangatlo, last na ito, mga 5 hours na. Last na po ito. Jesus wants to restore yung social order. Social order. Diba, titingnan po ninyo, no? Of course, alam ko si Kuya G po, nakikita ko yung mga post niyan lagi, no? Maraming post si Kuya G po, no? Social order, no? Di ba? Yung mga nangyayari ngayon sa paligid natin, no? Sa ating society, or sa bansa na lang natin, no? Tingin nyo ba meron pang social order? Yung social order ba ngayon ay still, gumagana pa ba? Meron pa bang social order? Kayo, no? Hindi nyo kailangan sagutin. Mag-observe lang kayo sa mga nangyayari sa atin. Titingnan nyo kung meron pa bang social order. Diba? Yung nangyayari sa gobyerno natin, no? Corruption, crimes, yung rally kahapon, pero baka hanggang ngayon, no? Away dito, away doon, na imbis na mag-focus sa mga social issues, economic crisis and social issues ng societal issues natin, inuna pa yung mag-Facebook at mag-spit ng kung ano-anong mga fake news and political agendas na minsan nakakadagdag na rin sa confusion ng mga tao. Wala pa akong pinaparinggan dyan, no? Wala naman. Personal observation ko lang yan, no? Wala pong personalan, serbisyong totoo lang. No? Pero ganun talaga yung nangyayari, no? Kung titingnan natin yung social order, kayo na humusga titingnan na lang sa mga nangyayari kung yung social order pa ay still existing, no? Of course, no need to answer me, no? Kasi ako din, no, pinag-iisipan ko rin yan hanggang ngayon, pinag-iisipan ko pa rin, no? Tinitingnan ko pa rin, biniweigh ko pa rin yung mga bagay-bagay at tinitingnan ko kung existing pa ba itong social order, no? Or baka hallucinate na lang ba ako? Iniisip ko na lang, existing pa ito. O baka sa akin na lang siya nag-exist dahil gusto ko pang maniwala na meron. No? So, nasa atin yan, no? Personal natin. No? Tingnan natin kung still pa ang social order ba ay existing pa rin. No? Jesus came to restore the social order. Yun ang isa sa mga mission ni Lord. No? To restore yung social order. He wants to establish a new heaven and a new earth. A new heaven and a new earth. So ano po ang principle ni Jesus kung gusto niya i-restore itong moral order? Ano po ang kanyang principle? Simple lang, the last will be the first. Ganun na, no? Ganun ang principle ni Lord. The last will be the first. He wants to establish peace through sacrifice. Gusto niyang i-establish itong kapayapaan sa pamamagitan ng sacrifice.
pagpapakumbaba, no? Humility. Ito ang gustong i-restore dahil ito ang principle na gusto ng Diyos, no? So true peace, yung totoo pong kapayapaan can only achieve kung merong handang mag-sakripisyo, may handang mag-sacrifice. Kasi kung walang magsa-sacrifice, peace will still be out of our reach. Nandyan lang, no, nakikita natin, pero ang hirap abutin. No? Yung feeling na nandyan eh. Pero ang hirap talaga siyang abutin. Kasi may mga taong ayaw mag-sacrifice, ayaw magpakumbaba. Ang hirap, no? Baka ano na lang yan, no? Well, kung yun talaga ang gusto natin, desire natin yan, no? Simulan natin sa paisa-isang mapasimpleng mga bagay, no? Simulan natin sa ating sarili, and hopefully, makapag-spread tayo ng ganyang vibe, no? Para sa iba, ma-share tayo. So yun naman ang purpose ng, ano naman, isa naman yun sa mga mission ng YMC natin, sa yung DYMC. Kaya very relevant siguro, no? Still yung pagtuturo ng catechism, no? Sa mga bata. Ang pag-share sa kanila, no? Lagi, no? Pagpapaalala sa kanila na, well, may Diyos pa rin. May Diyos pa rin. At lahat tayo na lahat ng gumagawa ng good ay nagpapaalala sa mga taong nakakasalumuhan natin na totoo pa rin ang Diyos, na kaya pa rin nating mabuhay ng maayos, maganda, may peace pa rin. No? Ang reason, no, kung bakit nahihirapan tayong ibalik yung social order, ang pinakarason ay dahil lahat tayo ay gusto ng posisyon. 'Di ba? Lahat gustong pagsilbihan. Lahat gusto may VIP treatment. Ayaw natin na tayo ang nagsiserve. 'Di ba? Kahit yung mga, sabihin natin yung mga yung mga government officials, mga public servants natin, no? Supposed to be sila ang nagsiserve sa mga tao, pero minsan hindi naman lahat, no, hindi ko naman nila lahat, pero meron tayong mga public servants na mas gusto nila sila ang pinagsisilbihan. Mas gusto nila sila yung may VIP treatment. Yung tipong, yung lingwahe ng mga bata ngayon, yung pa-importante ba? Diba? Yung pa-importante, no? Na pag dumating ako, dapat naka-ready lahat, dapat meron lang. Ganon, no? Pa-important. No? Supposed to be, hindi dapat ganyan, no? Kaya medyo nawawala at medyo mahirap ibalik itong social order kasi lahat gusto maging boss. Pero para kay Jesus, hindi yan ang ideal. Hindi yan yung social order na tinatawag, no? The order is, if you want to become great, you must be the servant of all. Di ba? If you want to become great, you must be the servant of all. Treat everyone well. No? Tratuhin natin ng maayos yung lahat. Hindi takutin. No? Hindi takutin. Diba? I-treat natin ng lahat ng maayos. Maganda. Diba? Yung pakikisama. Maganda rin yung pakikisama. So, Jesus sets us an example on how to become a true leader. Ano pong pinakita ni Jesus? Yung pagiging true leader. Hinugasan niyo yung paa ng kanyang mga apostoles. Diba? Every, no? Holy Thursday, ginagawa natin, no? Tawag dyan, servant leadership. Diba? Not my will, but yours be done. Sabi ni Tita Leti, I obey because I love. Diba? I obey because I love. Hindi tayo susunod dahil natatakot. I obey because I love. Not my will, but yours be done. So, if you are still asking why Jesus came into this world, bakit merong incarnation na nangyari, ang sabi ni Jesus, for this purpose I was born, to bear witness to the truth. To bear witness to the truth. Kasi yan pala talaga yung order, yung truth na yan. Nag-iisa, yung order na yan, truth. So what's the truth about order? Ano ang katotohanan sa harmony na ito? No? That the world is not fixed by stronger laws or by bigger enforcers alone. It is fixed when one chooses to live in truth, to offer sacrifice, maging humble, and to obey with love.
yan, kung gusto nating maibalik yung cosmic order, yung ating social order, moral order, dapat pipiliin nating mabuhay sa katotohanan, handa tayong magpakumbaba, mag-sacrifice, at sumunod ng may pagmamahal. Our Lord came into this world not to punish us or para sipahain tayo kapag tayo ay nagkamali, paparusahan, no? Or to intimidate us kapag tayo ay nagkamali, tatakutin. Hindi ganon ang purpose ng Diyos. He came into this world to reorder all things and to make the world a better place for everyone, na maging safe, maayos, maganda, na merong harmony. Yan ang gustong ibalik ng Diyos, yung order na yon, yung harmony. And we can only achieve that kung lahat tayo ay mag-abide sa kanyang commandment, love one another as I have loved you. Yun po, magandang gabi po sa inyo. Amen. Yes, maraming salamat, Reverend Vincent. Grabe, no? Alam mo, Reverend Vincent, habang pinapakinggan kanina, talaga sabi ko, very timely yung sinasabi ni Kuya Vincent. Kasi nga, di ba, Ate Jessa and Kuya Hanibert, di ba, ang gulo-gulo talaga ng mundo ngayon, di ba? There are a lot of chaos that are taking place right now. Yun nga, kaya ang gandang reminder na sinabi sa atin ni Reverend Vincent na may solusyon na ang Diyos doon sa ano na yun, doon sa chaos na yun, na nung dumating siya dito sa mundo, He established order. Yun nga, para may ayos lahat. Kasi nga, lahat itong naranasan natin is brought about by kasalanan. Di ba, Kuya? Agree ka ba doon, Kuya Hanibert? Yes, totally agree with you, Kuya G po, and Ate Jessa. Natutuwa ako, no, kasi kahit na, I don't know if ako lang nakaramdam, no, na medyo mabigat yung konsepto na pinag-uusapan or pinresent ni Rev Vincent tonight. Pero, I don't know if you would agree na nakakatuwa, no, na kahit ganun siya kabigat na konsepto, yung panimula ni Rev Vincent ay nakaka-relate yung lahat, yung relevant siya halimbawa an example niya kanina yung Teach You, I don't know, yung series, Korean series, no, na yung ERPB, no, relevant yan sa mga teachers at saka sa mga estudyante nowadays, no. And of course, aside from that, inintroduce niya yung topic through relevant social issues din. And it's true enough naman, Kuya Jepo and Ate Jessa and Rev Vincent, no, that daily order was lost talaga in our society nowadays. I totally agree with you, Kuya. And it's all because of the different abuses na experience and ginagawa ng bawat isa sa atin. Kuya, Ate. Actually naman, di ba talaga yung chaos naman, kahit yung panahon natin, Ate Jessa and Kuya Hanibert, existing na to di ba? Nangyayari. Anong panahon yan? Oo, iba version Kailan lang. yan? Kailan yan? Ako kasi, pag tinitignan ko yung nangyayari ngayon, sabi ko ganun, grabe no, kasi kanina I was watching kasi yung sa Senate kanina, investigation about yung recent Tacloban chaos na nangyari. Apparently pala, meron talagang nag-groom talaga ng mga terrorist group na talagang ini-invade na yung mga bata online. Talagang, pala, akala mo nung araw, simpleng lang, Dota lang, o ano yung ginano nila. Counter-Strike, mga ganyan, no? Yung pala ngayon talaga, this is already a means na talagang gino-groom sila to become solvers of violence. Kaya kinabahan ako kanina, kaya nga, nung narinig ko na si Reverend Vincent, ang sabi niya gano'n, ang pinaka-inspiration sa kanya was to address this chaos. Okay, by reintroducing the order. Sabi ko, oo nga talaga, ang Espiritu Santo ngayon ay nagtatrabaho, di ba? Ikaw, Ate Jessa, ikaw ba? Ano bang yung mga nakita mo ngayon na nangyayari? Na talaga kailangan I think talagang i-address? ako, makaka-relate talaga tayo lahat ng sa social order na sinasabi ni Reverend Vincent. So parang, ako lang din, medyo tumatak lang din sa akin yung yung part na if you want to be great, you want to be servant of all, then parang gano'n. So, di ba? Parang, ayun nga, we need to be sumunod, kumbaga, di ba? Bago tayo makapag-serve sa ibang tao, parang gano'n. And very, nga rin sa kanya, social, yun nga, very, timing naman talaga yung mga nangyayari ngayon na nakakalungkot din talaga, di ba? And bakit nangyayari to? Ang daming mga chaos or yun nga, disorder. Tama yung sinasabi na disorder na kailangan na si God talaga siya yung nag-aayos ng lahat ng yun, di ba? So, I think yun yung more of talaga sa akin.
na ang dami pala talagang disorder, moral, social. Medyo mas nag-ano ngayon sa akin yung social eh. Kasi ito yung nakikita natin, di ba? Like, laging nakikita. So, even pala yung social part, nandun dun si God pala sa atin, no? Yeah. Kaya ano nga, thank you very much, Reverend Vincent, for Oo. reminding us na Yes. ang solusyon ay nandun na, nagawa na ni Kristo. Yes. Pinakita niya na sa atin. It so happened lang talaga na nakakalimutan natin kasi nga, because we are, basta tayo nabubulag dun sa everyday na concerns. Eh. Kaya samantalang iniisip natin how do we solve this problem when the solution has already been introduced to us. Diba, Reverend Vincent, dumating si Kristo. Yung nga, ipinakita niya. So Reverend Vincent, ano lang, with regards dun sa yung restoration of the social order. Kasi binanggit po ninyo yung kasi the example that we have right now, that nakikita ng mga bata hindi na maganda. Kasi sabi ang gano'n, tayo ang nagpo-form ng mga bata Kaso ang nakikita nila example ngayon, yung mga leader natin, yung mga matatanda sa atin ay hindi nagpapakita kung paano dapat pinasa buhay according doon sa ni Kristo. So, Father, sa palagay nyo sa atin, ano pwede nating magawa about it? Tayong mga YMC. Ayun, no? Well, of course, pag ganyan, sabi ko kanina maganda kasi yung formation of conscience dapat no, masimula nung siguro, bata pa sa bahay naman talaga nagsisimula yung values formation natin sa bahay, no? Tapos, napupunta sa school, i-enforce ng school, natutulungan ng school. At tayo, no, bilang no, kahit sa simbahan, no, sa simbahan o sa YMC, still maituro pa rin yung basic, at least kahit yung basic na catechesis sa kanila, siguro bilang YMC din, maganda na may ipetita din natin. Yung witnessing ba? Yung witnessing, no? Na hindi rin dapat kung ano yung tawag dito, kung ano yung tinuturo natin sa kanila, dapat makikita din nila sa atin kasi yun, alam naman natin yung mga bata, no, na ano yan sila, learning by experience nga, no? Parang nakikita na kung anong nakikita nila, yun ang susundin nila. So, hindi lang ito kahit isang factor, lahat yan connected, no? Yung bahay, yung school, yung simbahan, diba? Yung society natin, connected dyan silang lahat. So, dapat dyan, dapat merong tawag ito, yung collaborative ba, no? Diba? Makikita nila sa lahat ng sectors na ito, na ganito ang ginagawa. So, kasi learning by experience nga sila, no? Ganun. So, dapat nakikita nila yung harmony na yon, no? Para ma-form sa kanila na ito ang tamang gawin. No? Hindi man sila pwedeng dikdikin sa nila na gano'n. No? Pero pag nakikita nila na ito ay maganda, yun ang susundin nila. Yun ang madedevelop sa kanila. Kaya napaka-importante ng yung formation ng conscience natin. Ayan po. Tama nga yun, sabi ni Reverend Vincent, na information ng konsensya ng mga bata. Ako kasi, nakikita ko kasi dito ngayon dahil nga sisimula na ang school year ulit, magsisimula na ulit ang face-to-face apostolate ng mga brothers. Ang nga ngayon, ako, naiisip ko minsan ganun, siguro tayo mga alumna Ate Jessa at Kuya Hannibal, we can also do our part also. Kagaya itong ginagawa natin sa tagpuan na to reinforce yung apostolate na ginagawa ng ating mga pare at mga brothers sa YMC, di ba? Siguro magandang avenue itong ginagawa natin sa tagpuan para to reach out also to the current members right now that we have, di ba? Kasi ako, primarily, ang una kong nakikita kasi, kaya minsan ang hirap nila mag-establish ng relasyon kay Kristo. Kasi parang ang nakikita minsan ng mga bata, si Kristo napakalayo, di ba? Parang, ewan ko, dati, nung 90s kasi may kanta na From a Distance. Natutuwa ang mga tao doon, inspiring sa kanila yung kanta ni Bette Midler, From a Distance. Pero, paano looking at the lyrics, sabi ko noon, parang ini-establish ang layo-layo ng Diyos, tinitignan niya lang tayo mula sa malayo, di ba? Well, ang totoo, kagaya nga sinabi ni Reverend Vince kanina, nagpakatao ang Diyos, bumabasa sa lupa. So, ibig sabihin, hindi siya malayo. Inilapit niya yung sarili niya sa atin, di ba? Tapos, yung he took on our humanity. Kung baka pinakita niya sa atin na tayo, wala tayong pinag-iba. Kung baka, sa pagiging Diyos niya, ibinaba niya ang sarili niya bilang tao para mas makalapit siya sa atin, para mas mabigyan niya tayo ng, mas makarelate tayo sa Kanya. Kaya nga every time sasabihin niya ng radical forgiveness, dahil ginawa niya muna, di ba? Pinakita niya muna sa atin paano ginagawa yun. Kaya siguro ang maganda nga, siguro, ang sabi ko sa sarili ko, one thing that I should do right now is reintroduce Christ. Talagang sa mga bata.
to every person that I meet. Na dapat to make them realize na ito yung kailangan kasi natin, di ba? Na kaya tayo nagkakagulo-gulo kasi nakalimutan natin yung turo ni Kristo Yung paano magmahal, yung sinasabi ni Reverend Vincent, yung servant leadership. Kasi pagbata yan, okay siya, pero habang lumalaki, nagiging selfish lalo, di ba? Parang ako dati, nag-facilitate ako ng sa Binild. Ang yayaman ng mga tao doon. Sila yung mga sila yung mga magiging congressman. Leader. Sila yung magiging Tama. leader. Kaya sabi ko ganun, kasi dati pinapagalitan ako, bakit lahat ng pinagtuturuan ko dati mayayaman na school, Binild, Assumption, Saintsco. Sabi ko ganun, paano kasi kung sa PUP ako magtuturo, tapos doon ako magsasalita, puro kami mahirap doon, wala kayong magagawa masyado, di ba? Pero sabi ko, siguro kung kung ito, palibasa, mayayaman to mga to, sila yung mga future na leader, kung na-convince ko to na magkaroon ng Kristo sa buhay nila siguro, magkakaroon tayo ng mas maayos na na setup sa Palagay, ikaw Kuya Hannibal, ka? Teacher ka rin, di ba? Ikaw, nasa loob? Actually, naka-reserve yung mga sasabihin ko later, no? Ay, para dyan, Kuya Jepo, dun sa Para sa pulot of the day. POTD, kasi baka ma-spoil ko ba yung POTD ko. Ang dami-dami, because of this SR tonight, ang dami-dami kong gustong sabihin. Grabe talaga yung impact pagdating ay yung epekto sa atin ng social issues, no? And speaking of social issues, I'm looking into the comments dito sa Facebook Live natin. And yet, wala pa tayong mga questions from our viewers, no. Meron lang tayong words of gratitude kay Rev Vincent from Tita Julian. Sabi niya, thank you po, Rev Vincent. And true enough, no, siguro naman habang sila ay nakikinig sa atin, meron din diyan mga nagngingit-ngit, may mga nagpipigil ng mga sarili dahil relevant and nakaka-relate sila doon sa mga pinag-uusapan natin today. Tonight, Kuya Jipo and Ate Jessa. Baka may mga nagro-rolling eyes pa dyan, no? Na ganun. Sa mga naririnig nila. Yung habang sinasabi nila good evening, rolling eyes sila Parang ganun, no? Kasi yun ang common talaga. Yun talaga yung pinakapulot ng good day nila, good evening po. Kaya yun. Kaya welcome natin si Tita Virgie, ang nanay ni Ate Jalay, ang nanonood. Good So, evening natin po, ito, Tita. di ba? Good evening po, Tita Virgie. Nanonood din si Julian Ratunil, di ba? At si Raquel Dison, pati si Carmen Chusi, Siason Beboso, si Erlinda Dawal, of course si Annalisa Vascos, si Kuya Aldrin Lacanilao ay nanonood, pati si Tita Pablita Delgra, of course siyempre imposible hindi nanonood si Josh Navarro dahil nandyan siya sa likod. Kaya kasama rin siya nandito, di ba? I hope na yung mga nanonood sa atin ay talagang nakukuha yung message natin ngayong gabi. That there is chaos. And at pag may chaos, there is a need for us to establish peace. Diba? How do we do that? Sabi nga ni Reverend Vincent, pinakita na sa atin ni Lord ang blueprint. Diba? To become how it is to put order. Kasi pati nga yung cosmic order, diba? Yung sinira din natin ang kalikasan. Kaya yun, para bang Father, Reverend Vincent, lahat na lang sinira natin. Kasi, di ba meron tayong Laudato Si dahil nga, of course, concerned ni Pope, no? Yung Laudato Si natin. Kaya nga, Reverend Vincent, sa totoo lang, talaga, ang simbahan naman kasi talaga hindi tumitigil sa pagpapaalala. Kaya nga, tayong mga kaparte ng simbahan, di ba? Ng tunay na simbahan na hindi nagrarally. Yung tayo mga dapat yung natin to talaga to makita, yung sabi nga ganun nagawa Buti na lang may disclaimer tayo, Kuya Jipo. Oo nga. Yes. Very important pala talaga yun. Okay, sabi ko sa inyo kaya may ganun kailangan lang talaga kasi talaga dahil nagawa na ni Kristo yun di ba? The Lord already did His job. It's just that tayo yung magpapatuloy nun ng ginawa niya di ba? Yung nabuhay na nga siya para sa atin So kailangan mabuhay siya ulit. Pero this time, mabuhay din daw siya in our person, sa atin. Sa ating mga Kristiyanong Katoliko ngayon. Kailangan tayo maging ehemplo kung paano ba talaga makita si Kristo. Kasi madalas sinasabi, ang mga bataan, hindi nila nakikita si Kristo. Wala si Kristo dito sa lupa. Pero hindi totoo yun na wala siya dito. Nandito siya, nasa atin siyang lahat. Diba?
Kaya kailangan makita, siguro ang ating aspiration should be makita si Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya, ang ating mga audience po, di ba, kung meron po kayong gustong sabihin na i-contribute po dito sa ating discussion, mangyari lamang po na i-post po ninyo sa comment section at babasahin po namin itong lahat. Di ba? Pag nag-post po kayo, bukod po sa inyong pagbati ng good evening with rolling eyes. With rolling eyes. Ayan. Alright, but aside from that, Kuya G po, we would like to encourage then our audience no to wait for postings sa ating YMC alumni Facebook page, in as much as we wanted to extend itong mga usapan natin kahit gaano siya ka-exciting no. Ano natin no na wait na lang po siguro yung ating mga audience sa mga postings na sa ating YMC alumni Facebook page for the start of the year 7 of Tagpuan, because we will be on break this July no. The SR team will prepare for more exciting episodes in the year 7. But of course, we would like to remind them and encourage everyone no to please continue to pray for vocations, support our MMHC and YMC programs, and also to continue to pray the Holy Rosary for peace and accountability in our country. Di ba very relevant, Kuya G po and Ate Jessa? Yes. Yes, kaya ngayon po alam niyo na kung bakit 7 araw sunod-sunod na meron po tayong episode kasi po matagal po kaming mawawala. So ito pong aming remedial class. Remedial po ito. Bago mag-break na. Para marami silang baon, di ba? Yeah. Yes, Kuya Hannibal. Yes, may sabihin si Kuya Hannibal. And of course, Kuya G po, Ate Jessa, meron tayong commercial for tonight, no? Meron ba tayong... Meron ba? Parang ito yung pinaka-commercial natin, yung daldalan natin tonight, no? Yes, kasi last night, merong last night, meron tayong like video greetings for birthday celebrants po natin. Yes, magkakaroon tayo ng birthday greeting pero sa pagbabalik natin, di ba? Dahil nga sabi nga natin, pitong araw tayo. Kaya ang gagawin natin talaga, i-budget natin yung ating attention span sa 7 araw na ito. Kaya sa pagbabalik natin, magkakaroon na tayo ng pag-share ng ating mga pulot of the day. At of course, di ba, ang pabaon of the day na bibigay sa atin ni Reverend Vincent. Pero sa ngayon, di ba, batiin muna natin lahat ng mga nagse-celebrate na kanilang birthday ngayong buwan ng Hunyo. So take it away, Kuya Take it Joe. away. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. It's your birthday, hooray. Happy birthday. It's your birthday, hooray. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. At dahil dyan, grabe, no? Talagang habang nire-review natin ang mga comments, ay talagang wala pa rin talagang tigil ang pagsabi nila ng good evening. Pero may nag-iba. Sabi ni Father Rafael, God bless you all. Diba? God bless you. With rolling eyes. Thank you sa Meron tayong 13,000 nating viewers, no? Yes, meron po tayong greetings from CDO, Mayong Gabi sa Tanan, from Tita Pablita. Tita Pablita. Good evening po. Alam And mo I ba, would like to greet din muna Kuya G po and Ate Jessa, no? Of course, hindi mawawala sa greeting si Tita Christy of Barangay Singkang Airport National High School, and Father Julius, hindi ko na makalimutan. Father Julius of Bataan. Hello po. Shout And of out. course, Father Raf. Hello po. Kuya Hannibal, Good evening po. si Tita Christy ang kauna-unahang animator na kung saan ako nag-assign dati sa Singkang during my time na naging brother ako dati.
sa Bacolod. Kaya ano nga eh, ano pa nung Anong dati, year po yan, talagang- Kuya Jepo? that was a long, long time ago. Kasi baka YMC ako noon, trainer nung kayo ay ano. Ewan ko, 1995, nandun ako kasi 93 sa Singkang. Pinanganak ka na ba noon? Parang, Ano, grade 2, Year Kuya Jepo, reveal. grade 2. oh, di ba? Malayo pa Year reveal yung mga bigla. panahon yun. Di ba? Kaya ganun. Ano nga kasi talaga makita mo ganun, ang ating mga CDO talaga, sila yung isa sa mga rason kung bakit nagpapatuloy ang tagpuan. Kasi nga, sabi nilang ganun during the time that we were having second thoughts already of continuing, sila yung nagsabi na, oy, hindi pa kayo pwedeng mawala, di ba? Kaka-join pa lang namin dito sa tagpuan. Kaya hindi pa po kayo kailangang mawala sa ere, kailangan magpatuloy po kayo dahil bago pa lang po kami dito. Yan. So, sila yung mga pinapadala sa atin para magpatuloy tayo. Kasi grabe talaga, no? Talagang ako hindi rin makapaniwala na 6 na taon na nagpo-broadcast ang tagpuan. At papasok So na tayo sa we are expecting, taon. Kuya Jepo, siguro like mga host from CDO, no? Kasi nagtalagang they're praying and asking na sana magpatuloy pa talaga itong tagpuan, and they're not wrong kasi nga 7 taon na yung sineselebrate natin. Pero sana, no, parang birthday gift ba sa tagpuan yung mga host from CDO. Malay natin may mag-comment dyan, no? Oo, gagawin na natin, magkakaroon tayo ng Visayan version ng tagpuan. That's strictly lang. Ayan. Tama daw, tama. Sabi ni Bisaya siya. tita. Tapos Kuya Jepo, nandun ka pa din? Mag-aaral ako magbisaya, di ba? Kasi subong kabalum ako magambal sa Ilonggo. Kanina nga, gaistoryahan, kami ni Padre Reverend Vincent sa Ilonggo. So, Wow. pag-aaralan natin yan. Pero hindi tayo immortal, kaya kailangan din natin ng mga papalit din sa atin in the future, di ba? Kung aabot tayo ng mga 40 years, kagaya ng 50 years, kagaya ng Mara Missionaries, grabe, 100 na ako noon by that time, di ba? Kaya kailangan may pumalit. Kaya nananawagan kami sa inyo, mga nanonood sa amin. Please join us. Hindi lang bilang audience, pero bilang mga kasama namin dito sa ating tagpuan. Di ba? Para Sabi ni makita Tita Pablita, thank you. Tama daw, tama. Dapat daw magkaroon. Kaya, So, Kuya at may Jepo? may hinabol si Kuya Richard na ating kaibigan from Australia. Sabi ganon, sa daming nangyayari sa Pilipinas ngayon, it's really important for us to keep on praying, to guide, open the eyes and hearts of the officials, to do their part for the benefit of the people, not for their own political interests. Just like what the Lord is teaching us. Yun nga, kung pwede po sana ang aming mga leader po, pakihugasan po ang aming mga paa. Diba? Huwag kayong masyadong mali-mali, natutuwa sa inyong luggages. Pakihugasan po ang aming mga paa, kagaya ng sinabi ni Reverend Vincent, ang ginawa ng ating Panginoon. Diba? Ano ba yung tatandaan yung sinabi ni Reverend Vincent kanina? Na dapat ginagawa natin. Diba? Social, Yes, tama yan. para magkaroon ng social transformation. Binanggit din si Reverend Vincent kanina tungkol sa yung I obey because I love. Yun nga, ang number 1 natutunan natin ay kung paano magmahal. Diba? Yun nga Kasi nga, karamihang problema natin ngayon is the failure of love. Diba? Kaya may barilan kasi nga, ang iniisip yung pambubuli sa kanya. Diba? Nakalimutan niya yung sacrifice. Nakalimutan Yes. niya yung love. Diba? Yes, tama ka dyan. Ano Tama ba ka dyan, mga Kuya failure of Jepo. love na nakikita niyo? Sa sobrang gigil ni Kuya Jepo, parang ang dami pa Kaya niyang nga, sasabihin. Nakakatakot, baka mag-mention ka pa, Kuya Jepo, ng kung ano-ano. Bago Oo mangyari naman. yan, no? Bago mangyari yan, siguro, let's Papunta na talk si about, Kuya Jepo. let's talk about our pulots of the day or POTD na kaya Kuya Jepo and Ate Jessa. So, who will start kaya? Dati Jason na yan. Ako na lang, sige. Ako na lang muna. Kasi ano lang naman. Ako lang, pulot of the day ko. Ate Ate Jessa, Jessa, na-mute ka. Nag-auto-mute si Ate Jessa. Oo nga, sorry, nag-automute. For me, pulot of the day is, yun nga, when we asked the Reverend Vincent on how to restore, diba? Yung how to restore with all these disorders that we have. Siguro still, mag-start pa rin sa sarili natin. And of course, we allow Jesus to restore us Siya naman talaga yung nandoon to restore everything, for all the chaos na meron. And of course, yung restoring peace sa sarili natin. And sana nga, it's more of the being
in harmony na meron tayo before. So, ako, na ano ko yung sinabi ni Reverend na, ano, ni Reverend Vincent na, sisimulahin sa sarili natin, siguro mag-a-attend. Pero, more of prayer pa rin, nag-start pa rin yun, di ba? Until, yun nga, kung, on our moral orders din, ganun siya. So, ako more of, ano lang, how we transform it sa sarili na lang natin talaga. Just follow na lang what yung natututunan natin with Jesus Christ. Ganun siya. Yeah. All right. Thank you very much, Ate Jessa, for that wonderful reflection. It speaks about love. Kuya Ju po, ako na ba? Or bago kayo, ako na muna, no? Sige. Madaming konsepto yung pinag-usapan natin or shinare kanina ni Rev Vincent, no? Pero what's striking sa akin sa SR Tonight ay ang konsepto ng moral and social order. I think hindi talaga mapaghihiwalay ang dalawang ito. Kasi nga sa panahon natin ngayon, no, sa environment natin, sa tahanan, sa schools, sa community, no, marami tayong mga moral dilemmas na kinakaharap. And most of these moral dilemmas ay involves social concepts, no? So madami tayong kinakaharap basically because nanonormalize na yung corruption, no? I'm not saying that it is good or that this is the truth, no? Pero parang nanonormalize yung corruption, yung fake news, yung simpleng, I think that is not really simple, no? Yung favoritism, no? Hanggang sa yung konsepto ng pananahimik sa harap ng mali, no? Yung simpleng ganon. So minsan mas madaling sumabay sa nakasanayan na, no? Kaysa to stand up for para sa tama, no? Lalo na kung yung kapalit nito yung pananahimik, ay kapalit ng pananahimik ay yung convenience natin or yung personal benefits natin, like tulad ng example kanina ni Father, no, sa estudyante na tama ba yung pag cheat. Ang sabi ng bata ay I do this to survive, 'di ba? So parang may parang it's hard to stand up for the truth kasi nagbe-benefit ka along the way, no? And of course, hindi tama yung mga konsepto na ito, and bilang tao, no, ako ay naniniwala na yung moral order ay nagsisimula sa mga maliliit na desisyon na ginagawa natin araw-araw. Minsan kasi yung mga maliliit na mali, yung commonly alam nila na parang white lies, no, ay nagko-compound yung epekto nito sa atin until such time na nakasanayan na natin na mali ito, or na parang nakasanayan na natin hanggang sa nagiging tama na siya sa isip natin. So, ano-ano ba yung mga pang-araw-araw na maliliit na bagay na ito? Halimbawa, yung pagiging tapat, no? Pagiging makatarungan, yung pagmamalasakit, no? Ah, and tama si Rev Vincent, no, na yung pagtuturo ng mga ito ay nagsisimula talaga sa bahay. Tapos nare-reinforce ito sa schools and sa community. Siguro sa panahon kasi natin ngayon parang nagbabago yung konsepto ng pamilya, no? Both parents are working. I'm not saying that that's bad, no? Pero along the way merong mga consequences or mga epekto yung mga to. Like sa konsepto ng pamilya, unlike before, no, yung konsepto ng pamilya talagang buo, no? Ah and yet sa panahon natin ngayon nano-normalize lahat ng mga bagay na disordered siya, no? That's away from order. And yun, nahihirapan tayong ituro ang mga ito sa tahanan natin, no? And tama naman si Rev na pagtuturo ng mga maliit na bagay na ito ay nagsisimula talaga sa bahay and nare-reinforce outside home, no? Sa schools and sa community. I guess hindi man natin mabago yung community natin or yung lipunan natin, society natin as a whole. Kaya naman nating maging bahagi ng pagbabago sa ating mga maliliit na ginagawa everyday. Madalas mahirap actually yung mga social constructs, like ay yung mga mali doon sa lipunan natin, yung mga maliit na bagay, corruption, fake news, mali ang mga ito, pero minsan parang ang hirap umiwas sa mga gantong bagay. So sana yung SR na ito ay maging paalaala, or episode na ito ay maging paalala sa atin, sa akin most especially, na yung tunay, no, na pagbabalik ng order guided by
by Christ, no, and Mary, ay nagsisimula sa pagbabago talaga sa sarili. And of course, sa paninindigan natin doon sa mga maliliit na tama, no, against doon sa mga maliliit na mali. Kasi if we look into the life of Mary and Jesus, then yung sa scriptures, kung babalikan natin, yung buhay nila revolves around love or pagmamahal. And if we are grounded on the concept of love, definitely makakatulong tayo or matutulungan tayo, especially sarili natin, na bumalik doon sa order at maiwasan yung mga hindi maganda or disorder sa lipunan natin. So yun po yung pulot of the day ko tonight. Kuya Jo po. Thank you very much, Kuya Hadibert. Grabe, no? So, pupulot ako from you dun sa sinabi mo. Actually, ang dami kong gustong pulutin ngayong gabi. Diba? Una sa lahat, Reverend Vincent, maraming salamat sa pagpukaw sa aming mga na very complacent na mga ano. Kasi ngayong gabi ko na-realize, ang dami pala kailangan gawin. Na talagang there is so much chaos in the world that there are a lot of things that needs to be done. Diba? Ang nakakatuwa lang, tinuro na sa atin ng ating Panginoon through His example kung paano ba resolve itong chaos na ito because He has already restored it for us. Talaga, kumbaga, susundan na lang natin siya. Kaya naisip ko ngayon na, kaya siguro umabot ang tagpuan hanggang ngayong ika-7 taon kasi nga maraming pang misyon. Talagang totoo yung sinasabi natin at tuloy ang misyon dahil napakaraming kailangan nating gawin. So sana ang panalangin ko na lang sana Lord, bigyan mo pa ako ng lakas na talagang perseverance sa talagang ipagpatuloy po ito sa sa aming makakaya, di ba? At panalangin ko rin na sana padala niya tayo ng mga tao na makakatulong pa, na mas talented sa amin, na mas magaling magsalita kaysa sa amin. Yung talagang makakapukaw sa damdamin ng kabataan at kapwa namin alumni. Na sa gayon po, Panginoon, ay talagang mangyari po yung nais yung mangyari na magkaroon ng order dito sa aming buhay. At dahil dyan, of course, pakinggan na natin ang pabaon of the day ni Reverend Vincent plus ang kanyang pagbibigay sa atin ng pagbabasbas. Oh my God, wala may pabaon po pala. No? Yes. Yun po. Of course, thank you po sa pag-invite ulit sa akin dito no, sa YMCA Alumni sa Tagpuan. No, isang karangalan po ang makilala ulit, makasama ulit kayo dito sa Tagpuan natin. Of course, yung unang-una, ituloy po natin yung pagdadasal natin ng rosary because yung rosary natin, of course, yan ay Rosary for Peace. Isa sa mga ng rosary natin ay para sa kapayapaan yung rosary natin. Pangalawa, ito ay very hesitant akong i-share ito. Gusto ko sana isama sa sharing ko ngayong gabi pero medyo hesitant lang ko. Pero ngayon dahil narinig ko kayo, dahil sa inyong mga sinabi, parang nagkaroon ako ng courage sa isama. So, meron nag-exist ngayon na parang bagong ideology na dati kasi yung order ay si Lord nagbigay ng commandments tapos susunod tayo. Yun ang normal. Pero ngayon, very na parang nakikita na parang nararamdaman mo na yung gusto ng tao ang Diyos na ang susunod sa kanila. Yun ang bagong lumalabas na ideya ngayon, di ba? So kung anong gusto ko, dapat si Lord ang susunod. Kaya feeling entitled yung marami. Dahil gusto natin, tayo ang masunod, hindi ang Diyos. So yung pabaon ko po sana ay maibalik natin yan sa ating sistema, sa ating buhay, na si Lord po ang susundan natin at hindi yung ating sarili. Yun po ang isang way para maibalik natin yung order kung paano dinesign ng Diyos ang buhay natin para maging tagasunod ng ating Panginoon. Yun po. At salamat, Reverend Vincent, na hinabol mo yan. Talagang grabe. Yan talaga ang kinakailangan madinig naming lahat. Yun nga, kinokontrol natin ang Diyos, di ba? It should be the other way around. So, maraming salamat, Reverend Vincent, for hindi mo ginatekeep yung na yan, yung idea na yan. So, Reverend Vincent, tuloy-tuloy na po natin, pakibasbasan po kaming lahat ang ating audience. Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Go in the peace of Christ. Thanks be to Be to God. God.
Grabe, Thank no? you po. Grabe. Maraming salamat Thank you, po sa inyo. Reverend Vincent. Talagang napakahitik na hitik ang ating office episode ngayon. Kaya ang tanong, natuto ka ba tonight? Di ba? Ikaw din ba ay may pulot of the day? Di ba? Kaya bukas, meron pa. Yes! Itong araw po ito na sunod-sunod. Kaya kita-kits po tayo bukas for another special episode ng Tagpuan para sa ating 7 taong anibersaryo. Ito ang tagpuan nating lahat. Kasama ka at si Jesus at si Maria. Yes, tama ka yan, Kuya G po. 7 taon na tayo magkakasama sa mga katagpuan. Kung ikaw ay #feeling blessed sa ating online show tonight, no? Aba, siguradong mas maraming kwento at aral mula sa ating mga online SR sa darating pang mga episodes. Kaya huwag kang a-absent bukas. Yan, walang a-absent bukas. So dahil sa tagpuan, bawat tawa at bawat awit nagbibigay lakas at pag-ibig. Dito sa samahang hinubog ng biyaya, patuloy ang alab ng pananampalataya. So, Yeah, Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng Tagpuan. Tagpuan, 7 taon na. Ano? Diba? Tara! Tara! Yes! Good night. See you all tomorrow again. Thank you, Rev Thank Vincent. you. Thank you, Thank you, Reverend. viewers. Tagpuan puso'y nagkakaisa kay Jesus sa pamamagitan ni Maria.